Dear Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang Mocha. Ang sarap naman, nakakagutom. Pa-order nga ng mocha frap. I am a bisexual lady. Kumbaga, attracted po ako sa boy. Ganun din po sa girl. Actually, never po akong nagka-boyfriend before. Hanggang crush lang sa lalaki. Pero nung nagtrabaho na ako sa kumpanyang pinapasukan ko ngayon, dito ko lang nadiskubre na I am totally bisexual. Nung nakilala ko ang lady boss ko, doon ako nagsimulang magtaka na bakit may butterfly feeling akong nararamdaman every time na nakikita ko siya or nagkakausap kami. Then, affected ako kapag malungkot siya. Masaya ako kapag okay siya. At excited ako lagi na makita siya. Pero aminin ko, hindi kami pwede. Kasi boss ko siya. 4 na taon din akong nahumaling sa kanya. Until pinormahan ako ni Earl, nakatrabaho ko rin. Niligawan niya ako at sabi ko, sakto, para mabaling na ang atensyon ko sa iba. Kaya lamang isang araw, nagulat ako nang minsang tinanong niya ako kung naging crush ko ba raw siya. Nung una, nag-deny ako. Pero hanggang sa hindi ko na napigilan, umamin na rin ako. Nakangiti lang siya. Pero mas nagulat pa ako nang sabihin niyang, hindi ka seryoso kay Earl. Kaya mo lang sinagot si Earl dahil sa akin. Na-speechless ako. Tahimik ako noon nung time na sinabi po niya sa akin yon. Kasi yun naman talaga ang totoo. Tapos sinabi ko sa kanya na, sorry kung naging crush kita. Pero to be honest, mas pipiliin ko ang friendship nating dalawa. Kasi di naman pwede na sabihin ko na, will you be my girlfriend? Awkward. Dahil boss kita. At ang friendship, my forever ang relationship. Pero ang relationship, it won't last. Well, siguro, it depends. Mama Colleen, hindi ako sure bakit very confident si Lady Boss na kaya ko lang daw sinagot yung boyfriend ko dahil gawa niya. Yes, aminado akong sinagot ko lang si Earl para ma-divert ang feelings ko sa iba. I tried to love that guy naman at maging straight ako. Kaya lang, madami akong nakitang lapses o pagkukulang sa kanya. That's why, hindi rin kami nag-work. 6 months lang ang tinagal namin ni Earl. At hindi ko rin nakita yung gusto ko sa kanya. Yung gusto ko sa isang tao. What I mean, yung pagiging responsable niya sa sarili niya at sa trabaho niya. Makalipas po ang 1 taon at kalahati, muli akong nagkaroon ng karelasyon. And this time, babae na. Nakilala ko siya through Facebook. Niligawan niya ako and I fell for her. Pero 2 months lang ang tinagal ng relasyon ko with my girlfriend. Oh no! Rason niya, hahanapin niya lang daw ang kaniyang sarili.
Pero kahit 2 buwan lang naging kami, sobrang nasaktan pa rin ako, Mama Colleen. At 4 na taon ko ring dinala ang heartbreak na yon. Nung nalaman ni LB na nagka-girlfriend ako, nandyan yung minsan may date ako sa girlfriend ko noon, sabihin ko raw sa girlfriend ko na kakausapin pa niya ako. Kakausapin pa ako ng boss ko. Then nakala ko all about work ang pag-uusapan namin ni LB o ni Lady Boss. Ayun pala, personal things ang gusto niyang pag-usapan. Katulad ng ano daw ang feeling na may kakis na babae. And yung ibang bagay na medyo sensitive na, like kung top or bottom. Hanggang nabanggit niya sa akin before na dati daw lapitin at ligawin siya ng lesbian. Hindi ko alam para saan ang pag-open up niya na yun. May nais ba siyang iparating sa akin? December of last year, hindi ko makalimutan nang bumanat si LB nang hindi kasi magkasabay ang rest day natin eh. Kung pareho lang sana ang rest day natin, manood sana tayo ng Netflix sa unit ko. At may nasabi pa siyang, kung hindi lang kami magkatrabaho, doon daw ako sa unit niya sana tumira. Hindi ko maintindihan sa totoo lang, Mama Colleen, kung ano ba ang gustong iparating ni LB, ni Lady Boss sa mga binitawan niyang banat na yon. Dawang napansin ko lang talaga sa kanya na every time na nagkakaroon ako ng bagong karelasyon, lagi siyang gumagawa ng paraan para makuha ang aking atensyon. O hindi naman po kaya iinit ang ulo sa akin kahit wala naman akong maling nagagawa sa trabaho. Oh no! Minsan ko na rin naman siyang tinanong kung bakit siya nagagalit sa akin or umiinit ang ulo sa akin kahit wala naman akong nagagawang kasalanan. Ang sabi lang niya, komportable daw siya sa akin kasi alam niyang maiintindihan ko siya. Kaya, Mama Colleen, hanggang ngayon, naglalaro lang talaga sa utak ko kung nagkaroon ba siya ng interest sa akin noon. For almost 12 years namin na magkasama sa work ko. Or, it's only a friendship lang talaga. Kasi naguguluhan ako sa kilos niya. Hindi ko naman siya liligawan. Hindi ko rin i-insist na maging kami. I am just curious. Never ko ding ipupush na maging kami, Mama Colleen. Dahil nasa iisang company lang kami. Yes, komportable pa naman po ako na magkasama kami sa work. Kaso yun nga lang nga po, sa mga pinapakita niyang kilos, pati yung ibang mga katrabaho namin, medyo nagtataka na po. Wala rin naman akong balak na umalis. Sa almost 12 years ko po dito sa kumpanya, stable na po ako, kaya di na din ako makalipat ng trabaho. Yun lang po, Mama Colleen. Anong tingin mo? May gusto kaya sa akin si Lady Boss? Muli ako si Mocha, at ito ang aking heart-to-heart with Mama Colleen. Ka-winner, napakinggan nga po natin ang kwento ni Mocha. Si Mocha na isang bisexual, may pagtingin sa boy, may pagtingin sa girl, kumbaga kung sinong dumating go. Pero yun nga, ang problema lang naman talaga niya, itong si Lady Boss, yung boss niya for 12 years sa kumpanya na kanyang pinapasukan. Ang pinakatanong lang naman niya sa atin is,
Bakit parang may gusto yung boss niya sa kanya? Kung nagkaroon ba ng interest yung boss niya sa kanya? Although sinabi rin naman niya, bebe ko, no, na kung may interest man si boss, wala naman daw siyang balak ligawan si boss. Kasi number 1, boss niya nga yun. And number 2, nasa iisang kumpanya lang sila. At meron nga siyang paniniwala na yung friendship maglalast, pwedeng forever. Pero yung relationship may ending. Lalo na, di ba, kapag hindi nyo na nakukuha yung gusto ninyo, kapag feeling mo red flag na si partner, di ba, naghihiwalay kayo. So para sa kanya, she wants to protect kung ano man yung friendship na nabuo between the lady boss and employee relationship. Well, ang tanong mo, no, real talk lang, no, habang kausap kita kanina, ito talaga yung gustong-gusto kong tanungin sa'yo kanina pa. Oo. Nakikinig ka pa ba? Ang gusto ko lang tanungin sa'yo, number 1, ikaw na ang nagsabi. Okay? Ikaw na mismo ang nagsabi na never mong ipupush na maging kayo dahil 1, nasa iisang company lang kayo. Number 2, gusto mo kaibigan mo lang siya. Kasi mas magtatagal yung pagiging kaibigan ninyo kesa ganyan, wait lang, mas magiging matagal yung pagiging magkaibigan kesa pag naging magkarelasyon kayo. So why bother? Yun lang talaga yun eh. Bakit ka masyadong nababother? Okay, tanungin uli kita. Kung sabihin ba niya na, oo, nagkagusto ako sa'yo, o anong gagawin mo? Tapos, kung umamin siya, anong mangyayari? Ikaw na rin naman nagsabi, ulitin ko, di ba? Hindi mo naman ipupush. Ay, ano yan? Para lang ma-feed yung ego mo na, nagkagusto rin sa akin si boss. Ang ganda ko. Hindi lang ako ang nagkagusto sa kanya, kundi pati rin pala siya. Siguro just to boost your ego. Tama? Kasi kung ang goal mo naman, at the end of the day, hindi mo ipupush ang makipagrelasyon sa kanya, again and again and again, why bother to know kung ano yung naging standing mo sa feelings niya? Diba? Kung malinaw naman na sa'yo at nagsalita ka na, nagdesisyon ka na never, yun ang binasa ko never ko din ipupush na maging kami. Why bother? So siguro i-print mo yung papel na yun. Oo, i-print mo yung, why bother? Bakit ako mababother? Bakit kailangan ko pang alamin? Bakit kailangan pang malaman kung nagkagusto ba sa akin si boss? Ano makukuha mo? E di mag-overthink ka lang. E di magbibigay ka lang ng ibang meaning. E di parang sinasabi mo na gusto mong bigyan ng pagkakataon si boss. Pinipigilan mo lang, nilalabanan mo lang kasi nga boss mo siya. Tama, mali. Diba? Why bother? Sabi nga ng mga nanonood ngayon sa ating live at may mga nagte-text na rin, ako gusto ka ng boss mo. Meron din naman sumagot dito, sabi, siguro no, yung boss mo, parang gusto ka man niya, pero sabi niya, mas pinili ni boss na magmahal ng tahimik due to professionalism and guidelines. Kasi ganun din eh, kung maging kayo ba, pwede ba yun sa kumpanya nyo? Number 2, pwedeng conflict of interest yun. Kasi baka maging favorite ka kasi nga, jowa ka ng boss mo. 'Di ba? Hindi kaya tataas yung kilay ng iba kapag kunwari umabsent ka, binigyan ng kulay ng iba. Kasi boss natin, pinayagan eh. Sana all jowa ni boss. 'Di ba? Conflict of interests. So, yun lang. Alright? Ako na lang, siguro ang advice ko na lang sa'yo, huwag mo na masyadong abalahin. Kung talaga nagsalita ka na never mo naman siyang papatulan, never magiging kayo, huwag mo na masyadong isipin. Oo, minsan may mga bagay na hindi na dapat natin pinapansin. May mga bagay na dapat binibitawan na lang natin. May mga bagay na dapat deadman na lang tayo. Lalo na kung nagbigay na tayo ng isang salita, unless na lang yung sinabi mo na never galing sa ilong. Diba? So yun lang. Yun lang yung masasabi ko sa'yo. Binalikan lang kita ng tanong na why bother?
Ngayon, 12 years ka na sa kumpanya, tinanong din kita, komportable ka ba? Sabi mo, komportable ka pa rin naman. Hindi mo na rin maisip na lumipat ng ibang kumpanya kasi 12 years ka na dyan. E di, i-gauge mo na lang ano sa tingin mo yung mas magiging okay ka. Ano yung mas importante ngayon? Trabaho o love life? Ngayon, kung hindi naman niya inaalangan ang trabaho mo bilang lady boss, kung hindi pa rin naman siya nagpa-power trip, sa lagay mo sa kumpanya ngayon, edi padayon ka lang. Basta ako, focus on your job, focus on your work, don't let your work affects kung ano man yung nararamdaman mo sa kanya, at tama na yung pag-iisip na gusto kaya ako ni boss. Tama na yun. Isipin mo na lang yung trabaho mo, okay? Tapos, pag nagka-jowa ka ng bago, wag mo na lang ipaalam sa kanya. Para hindi ka uli pag-initan ni boss. Alright? So, ka-winner! Ikaw na nga, dali! May mga nagte-text na dito Babasahin ko yung sausaw ninyo para sa kwento ni Mocha ngayong araw na ito. Mag-text lamang po, speak from your heart. Hindi ko nahahapyawan yung ibang aspeto. Gusto ko ikaw naman ang sumausaw. Ikaw naman yung magsalita. Ikaw naman ang magbida-bida. Mag-text ka lamang po sa 0977700915. Sa aking pagbabalik, sausaw mo ang aking babasahin dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Hello daw kay Eric, mga nakikinig sa Tanay Rizal, V&M Cycle Parts. Maraming salamat sa pagtutok. Once again, ito po ang kwento ni Mocha dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.